katulong na binugbog at pinaltrato ng amo. Dapat makakulong o nang maparusahan naman ang ginawa nila kay LV bilang pinulagan ng dalawang mata pero minaltrato pa at puro pasa at puro bigla at belan ang katawan. Tapos po pinapalapad po yung kamay ko. Pinupukpot ang dalawang kamay ko ng martilyo. Tinatadyakan kung saan-saan sa balding katawan ko. Hindi po talaga ako tinigilang nasaktan niya at pinupuk po ng martilyo ng ari ko. Nakatanggap ng 1 milyon mula kay Isabel Daza at mga taong gustong tumulong sa kanya. Itong donation po namin is regalo dahil sa lahat ng pinagdaanan niyo po. Napakahirap ng buhay at 1 milyong piso po to. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. Today, we're gonna be talking about another viral issue patungkol sa isang viral post ni Isabel Daza kung saan binigyan niya ang katulong ng 1 million pesos. Ano ba ang totoong nangyari sa kasambahay na ito? Bakit personal na inabot ni Isabel Daza ang pera? At kung ikaw ang nasa posisyon ng influencer, hanggang saan ang kaya mong ibigay para maibsan ang sakit ng mga biktima from this kind of abuse? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Isabel Daza is a Filipina actress, television host, and a model. As of recording this video, she is actively sharing her life, travel, and fashion sa kanyang 3.5 million followers sa Instagram. Anak siya ni Gloria Diaz, the Miss Universe 1969 title holder. Miss Philippines is Miss Universe of 1969. The late Gabriel Bong Daza III, former councilor of Makati City. Since 2019, napaka-vocal niya na sa pagtulong ng mga taong dumaranas ng mental health issues, lalong-lalo na sa social media. I want to remove the stigma that mental illness, anxiety, depression is something that we need to be ashamed about. This inspired her to release an online series and YouTube videos na may kinalaman din dito. Regarding kay Nanay LV, for those of you who don't know, lumabas ang storya niya noong August this year. At bago namin ipakita ang ilang mga muka, viewer discretion is advised. Dito baka sa katawan ni Nanay LV ang mga peklat. Sirang-sira ang mga ngipin at ang kanyang kaliwang mata ay hindi na nakakakita. Ayon kay Nanay LV, namo niya ang ganitong mga sugat at pasa dahil umano sa pagmamalupit ng kanyang mga amo sa loob ng 3 years. Pebrero 2020, 2021, 2022. Wala po akong tigil sa pagsuntok noon nila sa akin. Ito niya, tiniis niya ang ganitong klaseng pang-aapi ng kanyang mga amo tuwing nagkakamali siya. Ginaganon na po sa kutsilyo. Dahil hindi na matiis ni Nanay LV ang paulit-ulit na pananakit sa kanya sa tulong ng mga kanyang kapatid. Hindi po kami papayag na hindi mabigyan ng katarungan ng aming kapatid. Nagsampa sila ng kaso. Ang pakong kaso ay serious illegal detention, trafficking, serious physical injuries, na umabot na rin ng Senado. Yung pong kanan sa ulo, inuntog po nila ako sa dingding ng CR. At para mabigyan ng medical explanation ang medical condition ni Nanay LV, in-invite ang mga medical experts. Kung may linya rito, normally wala po yan. Trauma po. ibig sabihin, tinalo. At para sa mga nagtatanong, bakit ganito na lang ka-caring si Isabel Daza sa mga katulong? Naiintindihan niya kasi kailangan ding mabigyan ng dignidad ang mga nasa ganitong trabaho. Tayo nga napapagod ng 5 days a week. Why do we expect them to be in our house 7 days? Diba? They also need a life. Kaya naman nung nalaman niya ang kaso ni Nanay LV Vergara, agad nag-launch ng online campaign si Isabel Daza para may magamit na pangpagamot si Nanay LV na pinagtulungang buuin ng kanyang mga followers. Ang target na 300k lang sana, umakyat palalo ng mahigit 1 million pesos. Dahil sa successful campaign ni Isabel, personal niyang inabot ang cheque kay Nanay LV. Itong donation po namin is regalo dahil sa lahat ng pinagdaanan niyo po. Napakahirap ng buhay at 1 milyong piso po to. Happy ka ba? Opo, dahil nabusisan ko po ang idol ko. At ang pagtatagpong ito ay pinost ng actress sa kanyang Instagram with her message, finally was able to give the money to LV Vergara, a total of 1 million pesos in a manager's check. To those who donated, you have helped change a life.
maraming naantig sa pagtatagpo ng dalawa. Kaya bumuhos rin ang emosyon online. Happy ka ba? Opo, dahil nabusisan ko po ang idol ko. Nakakaiyak naman. Sana may chance pa makakita si nanay. This is basically using your platform to help others. Ganyan dapat ang influencers. Bless you, girl. Mag-donate ako dyan. At least, alam ko saan napunta. Maging ang ilang celebrities na kaibigan ni Isabel, pinuri ang initiative ng aktres sa pag-abot ng tulong. Ngunit may pangamba din ang mga netizens sa paggagamitan ng pera. Hoping na yung mga kapatid ni Nanay LV itago at gasusin niya ng tama. Dami ng tulong binigay sa kanya, plus pa yung kay Tulfo. Sana magamit ni Nanay sa tama yung pera at di siya pagsamantalahan ng mga kaanak niya. 1M yan. Habang patuloy ang hearing sa issue, ay patuloy pa rin ang paggamot kay Nanay LV. So what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, use your influence to your advantage. May influence na trash and may mga influence din that comes from a good intention. Patulad na lang ng ginagawa ni Isabel Daza. Kaya even celebrities like Isabel Daza can influence people kasi she's on purpose in rescuing Filipinos about mental health issues. At kahit na hindi ka sikat, you can always play big, even if you don't have that kind of massive influence yet. Number 2, treat anyone fairly in your household. Sana si Aling LV na ang huling victim story na maririnig natin. But I know for a fact that's not gonna happen. And if you look at her eyes up close, she represents the most influential person in your life. She could represent yung nanay mo, yung kapatid mong babae, o yung lola mo na piniling magtrabaho sa ibang bahay para mabigyan ka ng magandang buhay. Number 3, if it's not serving your purpose, choose peace of mind. I understand the point of Nanay LV because she got no help. Kaya na-discourage na din siyang mag-seek ng support. And I think halos lahat nakaka-relate sa kanyang sitwasyon. Kahit alam nating hirap na tayo sa isang bagay, tinitiis natin ang sakit because we're scared of asking help. Because makatakot din tayo ma-reject. But if you have the opportunity to get into space na present ang klarong purpose, profit at peace of mind, I'm confident na mag-grow ka definitely. Real talk. You know what? After seeing the post, it really affects me very much. Looking at the pain in her eyes, masakit isipin na may mga taong kayang gawin yun kay Nanay LV. Just like you, it made me sad and it made me very angry. Abuse will never ever be right kahit mentally or verbally yan. But somehow, made me happy that meron pa rin mga taong gustong tumulong. At the end, we're still humans, that we are still willing to help. Seeing the numbers that got raised sa funding ni Miss Isabel Daza, nakita ko ulit yung bayanihan. Yung tipong 300,000 lang muna ang expected goal, but more than that, ang nag-abot ng tulong. I hope we always remind ourselves to be empathic and be kind. Remember, the simple act of caring is helping. And we rise by lifting up others.